Update tayo sa ating babuyan. So ito yung baboy natin. Ano siya? Tawag dito? Mestiza native. Bali 6 yun natirang anak. 7 dati namatay yung isa. Pero tignan nyo, ang lalaki na nila. Ang haba. So andun yung iba niyang mga anak. 2, 4. Dito yung dalawa. Andoon. So maghunting tayo ng baboy kasi nawawala sila na doon nag-ikot, at saka may ginagawa si Teddy doon na lagayan ng baboy. So andito yung baboy natin. Ito, may nagpapatugtog pero ano yan, sa kapilya. So may update tayo. Si Teddy nagpapatayo ng kulungan. Ay hindi. Hindi to kulungan. Ano yan, Teddy? Kulungan lang mga nito, ora nagtudok. Ito may ano. So yung may kwenta pala yun, ano no. Pinutol mong ano, bayog doon. So dito na magpapakain. Tatabunan lang dito kasi medyo ano, mababa dito. Napupunta yung tubig kapag tagulan. So mabilisan lang. So nung nakatakas ngayon yung mga baboy natin nandyan. Kasi tinanggal yun gate, may gate na dito. Dati wala. Improvise. Niya tatap yung rod. Sim. Apig ba rin sa kamon? Nya? Mga laglagi pulat tayo kanan niya, sakit na. Noon talunan. Nagtumar ka na tayaan. Talaga nga 6 hours, ay 6 to 8 hours lang tiko na, bisa na di gamot. Ada kami tibisa na, agmunaw mo lagi bisa na ka. Dapat ka tuloy-tuloy. Si Teddy, niresetahan ko ng prednison kasi ano, may rayuma. So hindi ko na binigyan ng ano, Celebrex. Usually kasi ang iniinom ko pag maatake yung rayuma ko, ano, prednison lang. Pero hindi pa siya kasi nakainom ulit. So eto yung bagong update sa baboyan natin. Ito yung mga maliliit. Ito ng anak ng 10 and malulusog na sila. Dito ta. Anti si yung isa nating lola. 4 yun, ay ano, 4 nga yung lola. Yung pinakamatanda natin. 3 lang, pero eto kasi dati may anak na isa na nabili. So sumunod na to. Bagong panganak lang din yan, mga 3 weeks na. So tinamad tayo magpakain ngayon yung napier. Ang update lang natin, naglalagay ng yun, silong ng pagpapakainan ng babo.
Yun may hangin na kanina, wala. Tingnan mo, oh, papatayin pala nila yung nyog. Oo nga tayo mamaya. Parang hindi ko matiis na ano. Wala silang ginangat-ngat. Ito, malapit itong mga anak. Ito. Ayan. So, nawangatan na tayo ng napier ata kailangan. Parang hindi ko kayang tiisin na hindi sila mapapakain ng napier. So, dito na lang po muna para manguha ko ng napier. Mga bandang alas 11 na po ngayon. So, bye-bye po. So, ito yung nakuha natin napier. Kuha pa tayo dyan, madami. Tapos dadalhin natin doon sa babuyan. Hindi ko kasi matiis na ano. Ngata sila ng ngata. Pati nyug binabanatan nila. Eh makapal pa naman dito kaya kukunin natin to. Nandito. Ito oh. So, ito ngayon kumuha tayo ng napier kasi kinakain nito inyog. So, ito kinakain natin ng tanghalian ng napier. Kulang pa rin, parang ang dami na yung kinuha ko pero kulang pa rin sa kanila. Sandali lang oh.
So gusto nila. Trinay ko kaninang kumuha ng nanghingi kami ng tubo, kulay violet. Papakain sana natin. Yung dahon. Kasi itinanim ko yung trunk ng tubo. Kaso nga lang, sabi ni Lynn, yung tagapag-alaga dito, matalim. Matalim nga yung dahon ng kumpara sa napier, yung tubo. Saka may maliliit na tinik-tinik. So, binilagay ko na lang sa manukan, yung dahon ng tubo. May nakahingi tayo ng 2 tangkay. Yan, tinanim ko. Bale, ilang buko. Naka-6 ako 7. Pag napadami natin yun yung papakain natin sa mga baboy natin para maganda yung dumi nila. So, shout out ulit tayo kay Sir Marcelo Camunggol, Ryan Ray Maranan, shout out po sir kay Dayo Delmo family, Sambuanguita, Negros Oriental. Shout out po kay Arbiniel Madrinan. Shout out po sir Ronnie Dargante. Shout out po sir Mila Flora Maranan. Shout out po sa inyo. So, ito, nagkuha lang ako ng napier. Pinakain natin dito. Naaliw ako sa mga paggata kasi nila. Sarap na sarap sila. Hindi tayo makapirmi sa bahay kasi naawa ko sa magulang ko. So, every now and then, pupunta-puntahan ko. Tapos, yan, naglalakad-lakad tayo dito para makarelax. Relaxation natin dito sa farm, sa fish pond, saka dito. Mabigat sa dibdib kapag yung magulang mo ay may sakit tapos hindi mo kayang gamutin. Ang lakas ng impact, masakit sa dibdib. Yung mga nakakulong, nabigyan naman natin kanina may 3 kasi na nakakulong, inahin. Nabigyan naman natin ng ganyan kaninang umaga. So sila na lang bibigyan natin mamayang hapon siguro. Medyo malayo kasi yun kuhanan. Saka ang init. Biruin mo kami ganito na baboy, 300. Parang isang araw may makapagbenta ka kapag 360. So araw-araw, o di kayo magkakatay ka araw-araw. So, parang factor yun ng baboy. Pero kakasya siguro dyan 300. Pero hindi tayo mapag-alaga ng ganun kadami kasi mapapaligiran tayo ng mga bahay. Nag-umpisa lang kasi itong baboy ng kapatid ko dati. Parang gusto niya lang mag-alaga. Pet as a pet. Dahil nga yung baboy ram yung mga lola, tinatawag na yun. Lola, mataas yun. Nila. Mataas yun. Bloodline nila na baboy ram mo kasi may mga buo-buo pa yun. Yung kuko. Mahaba yung nguso. Maliliit yung tenga. Yun kasi ang karakteristik ata ng baboy ram. Tapos nakabili rin yung kapatid ko ng bagong huli sa Patibong.
Kaso nga lang parang nakatali. Gumawa siya ng paraan para makawala, nabigti. So, eto. Yung bulugan namin mataas ang dugo na baboy ramo. So lahat ng mga anak niya medyo matitibay. Hindi katulad itong mga kapatid ng may nanganak doon, itong mga puti na sa native. Yung mga anak maselan. So iba pa rin ang native eh. So, hanggang dito lang po. Bye-bye po.